Isipin niyo ang isang dambuhalang cargo ship na may kargang 100 toneladang shabu, ice. Ang daming ito ay sapat na upang wasakin ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Isang nag-iisang opisyal ng pulisya ang naglakas loob na pasukin ang barkong iyon bilang undercover. Sakay ng barko ang isa sa pinakamabagsik na sindikato sa Timog Silangang Asya, ang grupong Kigrib, na anumang oras ay handang pumatay. Ngunit nang mabuking ang kanyang lihim na misyon sa gitna ng malawak na karagatan, ang lahat ay naging isang bangungot. Sa barkong puno ng mga pampasabog at mga baril na nakatutok sa kanyang ulo, ang pulis ay naging isang buhay na hostage. Ang gobyerno ng Pilipinas ay napaharap sa pinakamahigpit na desisyon, ililigtas ba ang buhay ng sarili nilang opisyal? O hahayaan na lang makalusot ang 100 toneladang shabu palabas ng bansa? Ito ang isa sa mga pinakabaliw na hostage crisis sa kasaysayan ng karagatang Pilipino. Ang kwentong ito ay nagsimula kay Teniente Dante. Gabing-gabi na. Ang langit sa ibabaw ng dagat ay balot ng dilim at tanging ang aandap-andap na liwanag ng mga bituin ang naaaninag sa tubig. Ang hangin ay may dalang bigat at alinsangan, ang tipikal na panahon tuwing buwan ng Agosto, panahon ng habagat. Ang barkong Ocean Blade ay dahan-dahang bumabaybay sa West Philippine Sea, patungo sa direksyon ng Cambodia. Sa likod ng mukhang ordinaryong cargo shipment, nagtatago ang isang maruming misyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ito ay ang puslit na pagbibiyahe ng 100 toneladang shabu ng sindikatong Grib na konektado sa malalaking drug cartel sa Asya. Sa ilalim ng maingay na engine room ng barko, isang lalaki ang abala sa pagkunwari ang nag-iinspeksyon ng mga makina. Ang kanyang suot na coverall ay puno ng grasa at langis. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong mekaniko. Siya si Teniente Dante, isang operatiba ng anti-illegal drugs group na 4 na araw nang naka-infiltrate sa barko bilang isang trabahador. Bawal magkamali. Habang tahimik na kumikilos, inobserbahan ni Dante ang mga kaduda-dudang galaw ng mga tripulante. Karamihan sa kanila ay walang alam sa dagat, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila mga halang ang bituka. Puno sila ng tatoo ng sindikato. Bihira silang magsalita, pero tuwing gabi, napapansin ni Dante na binubuksan nila ang mga container van na may kasamang mga armadong bantay. Malakas ang kutob ni Dante na ang kargamento ay nasa pinakailalim na bahagi ng barko, sa ilalim mismo ng engine room. Alam niyang paubos na ang oras niya. Bawat minuto ay posibleng huling sandali na ng kanyang buhay. Inihanda niya ang maliit na GIS camera na nakatago sa swelas ng kanyang combat boots. Nang tumunog ang hudyat para sa palitan ng gwardiya, sinimulan niya ang kanyang galaw. Binuksan niya ang isang kinakalawang na bakal na pinto, at agad na sumalubong sa kanya ang matapang na amoy ng kemikal. Sa loob ng lihim na kwarto, nakatambak ang mga dambuhalang container. Sa ilalim ng asul na trapal na basa ng alat ng dagat, nakita niya ang mga puting sako na may tatak na industrial salt. Gamit ang isang manipis na balisong, hiniwa niya ng bahagya ang isang sako. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Sa ilalim ng mahinang ilaw, kuminang ang mga malakristal na butil. Hindi ito asin. Ito ay purong shabu. Agad niyang pinindot ang transmitter na nakatago sa kanyang baywang. Sinubukan niyang ipadala ang coordinates at litrato sa barko ng Philippine Coast Guard na palihim na nakasunod, 5 milya ang layo sa kanila. Pero mahina ang signal. Ang masungit na panahon at malalaking alon ay humahadlang sa komunikasyon. Bago pa man matapos ang upload, narinig niya ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Naniga si Dante. Ang tunog ng mga bota at ang kasa ng baril ay papalapit ng papalapit. Sa loob ng ilang segundo, alam niyang tapos na ang laro. Ang lihim na operasyon ay magiging simula na ng kanyang kalbaryo. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Nakatayo si Dante sa dilim, tanglaw lamang ang maliit na flashlight. Ang ingay ng makina ng barko at ang hampas ng alon sa bakal na dingding ay naghahalo sa nakakabinging katahimikan ng panganib. Ang silid ay puno ng alikabok at kalawang, ngunit may isang container na kakaiba, bagong pintura at may espesyal na kandado. Walang oras si Dante para alamin ang code. Gamit ang kanyang crowbar, puwersahan niyang tinuklap ang kandado. Pagkalipas ng 15 segundong pakikipagbuno, bumigay ito. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang mga pakete na may tatak na Vietnam Export Industrial Salt.
Pero ang amoy ay hindi maikakaila. Nang hiwain ni Dante ang isang pakete, bumuhos sa kanyang palad ang mapuputing kristal. Natigilan siya. Ito na marahil ang pinakamataas na kalidad ng shabu. Ang halaga ng isang container pa lang ay bilyon na, at may 6 na ganito sa loob ng kwarto. Nanginginig ang kamay na kinuhaan niya ito ng litrato at muling sinubukang isend ang GF location. Nagkaroon ng signal saglit pero nawala rin agad. Itinaas niya ang device para sumagap ng signal. Click! Ang tunog ng kasa ng baril mula sa dilim ang bumasag sa kanyang pag-asa. Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Hindi nakagalaw si Dante. Hawak pa rin niya ang transmitter. Isang malalim at paos na boses ang umalingaw-ngaw. Mula sa dilim, lumabas ang isang matipunong lalaki na tadtad ng tatoo. Huli na si Dante. Isang grupo ng mga miyembro ng GRIB ang dahan-dahang lumapit, mga baril na nakatutok sa kanyang ulo. Sa likuran, 4 pa na armadong lalaki ang nakaharang sa pinto. Sa isang iglap, kinaladkad si Dante palabas ng cargo hold. Isang matinding hampas ng baril sa sikmura ang nagpaluhod sa kanya. Napuno ng mura ang makipot na pasilyo ng barko. Putang ina mo. Pulis ka, no? Sinong nagpadala sa'yo? Gusto mo bang ipakain kita sa pating? Magsalita ka. Hindi sumagot si Dante. Kahit na halos madurog ang katawan niya sa sakit, pinilit niyang pakalmahin ang isip. Ang tanging dasal niya, sana na itawid ang coordinates. Kung hindi, walang makakaalam na narito siya at dito na siya mamamatay. Tinapakan ng mga goons ang dibdib ni Dante. Ang leader nila, si Ramon, ay hindi ordinaryong kriminal. Siya ay tumakas mula sa New Bilibid Prison 5 taon na ang nakararaan, isang pusakal na hitman na ngayon ay tenyente na ng GRIB Syndicate. Akala niyo ba, kayang gibain ng isang pulis patola ang GRIB? Hahaha! Hawak namin ang dagat, hawak namin ang pantalan, at ngayon pati kapitan ng barkong to, hawak namin. Hinila ng isang tauhan ang buhok ni Dante at kinalagkad siya paakyat sa deck. Masungit ang panahon, humahampas ang hangin at ulan. Nakita ito ng ibang tripulante pero walang naglakas loob na tumulong. Alam nila ang batas ng GRIB, ang kumalaban, itatapon sa dagat ng walang bakas. Sa deck ng barko, iginapo si Dante sa isang poste gamit ang makakapal na kadena. Putok ang labi, punit ang damit at maga ang mga mata. Tumayo si Ramon sa harap niya, tumingin sa madilim na dagat at kinuha ang radyo. Kinontak niya ang emergency channel ng Militar at Coast Guard. Makinig kayo. Hoy, mga duwag na pulis. Alam naming nakabuntot kayo. Kapag lumapit pa ang barko nyo, itatapon namin ang bangkay ng tao nyo sa dagat. Kapag nakita pa namin ang anino nyo sa radar, gagawin naming fish food ang kasama nyo. Naintindihan nyo? Kahit bugbog sarado, ipinangako ni Dante sa sarili, kung mabubuhay ako ngayong gabi, uubusin ko kayong lahat. Mabigat ang tensyon sa Ocean Blade. Si Dante, duguan at nakagapos, ay binabantayan ng 6 na armadong lalaki. Sa di kalayuan, sa pagitan ng makakapal na ulap, natatanaw ang ilaw ng BV Gabriela silang ng Philippine Coast Guard. Alam na nila ang lokasyon dahil sa huling signal ni Dante. Pero hindi nila alam na hostage na ang kanilang kasama. Kinuha ni Ramon ang radyo mula sa kapitan ng barko at muling nagsalita. Makinig ng mabuti. Hawak namin ang inyong bayani. Bilib din ako sa tapang niyang pumasok dito. Pero nakakalungkot. Mas matalino kami sa inyo. Sa command center ng Coast Guard vessel, rinig na rinig ang boses ni Ramon. Si Colonel De Leon, ang ground commander, ay mahigpit ang hawak sa headset. Sa sonar screen, nakikita nila ang heat signature ni Dante sa deck. Kapag lumapit pa kayo ng 1 milya, patay to, pagpapatuloy ni Ramon. At makinig kayo. Ang 100 toneladang kargamento na to ay makakarating sa paroroonan. Kapag humarang kayo, bangkailang ang makukuha nyo. Nagkasa ng mga sniper rifle ang mga Special Operations Group ng Coast Guard. Pero itinaas ni Colonel De Leon ang kanyang kamay. Alam niyang hindi nagbibiro ang sindikato. Isang maling galaw, patay si Dante. Atras muna tayo. Huwag natin silang bigyan ng dahilan para patayin siya, utos ng koronel. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban.
Galit siya sa ideyang susuko sa mga kriminal, pero mas mahalaga ang buhay ng kanyang tauhan. Papunta na kami sa international waters, huling sabi ni Ramon sa radyo. Mamili kayo, droga o buhay ng pulis nyo. Naputol ang linya. Sa Ocean Blade, hinarap ni Ramon si Dante at sinampal ng malakas. Kita mo na, pulis? Hindi ka bayani. Isa ka lang pain. Mas mahalaga sa kanila ang reputasyon nila kaysa sa buhay mo. Kung mahalaga ka talaga, sana sinugod na nila kami. Mga tanga. Tahimik lang si Dante. Ang sakit ng katawan ay napalitan ng puot. Tiwala siyang babalikan siya ng mga kasama. Sa barko ng gobyerno, tahimik ang lahat. Nakatingin sila sa digital map habang papalayo ang Ocean Blade. Ito ang pinakapait na desisyon sa karera ni Colonel De Leon. Kung aatakihin nila ang barko, kaya nilang ubusin ang grib sa loob ng 15 minuto, pero siguradong si Dante ang unang mamamatay. Magtiis muna tayo, bulong ng koronel. Kapag nasa neutral zone na, saka tayo didiskarte. Kailangan nating makuha si Dante ng buhay. Alas -2:45 ng madaling araw. Mas lumakas ang bagyo. Ang sitwasyon ay hindi na lang basta hostage crisis. Isa na itong psychological warfare. Upang masiguro ang kanilang pagtakas, naglatag ng patibong ang grupo ni Ramon. Naglagay sila ng mga drum ng gasolina at diesel sa paligid ng deck na nakakabit sa mga improvised explosive device, Pinalibutan nila si Dante ng mga pampasabog. Ang Ocean Blade ay naging isang lumulutang na bomba. Isang bala mula sa labas, o isang spark mula sa loob, at sasabog ang barko na parang impyerno sa gitna ng dagat. Muling nagsalita si Ramon sa radyo, bibigyan namin kayo ng deal. Buksan nyo ang daan. Kapag nakalampas na kami, pakakawalan namin ang pulis nyo. Isasakay namin siya sa isang bangkang pangisda. Pero kapag sinundan nyo kami sa radar, papatayin namin siya live sa video at ipapakita sa buong mundo. Tumigas ang panga ni Colonel De Leon. Ito na ang huling barahan ng sindikato. Kung papayag sila, makakalusot ang droga at babalik sa Pilipinas bilang lason sa mga kanto. Pero kung mamatay si Dante sa harap ng kamera, madudurog ang moral ng kapulisan. Magpadala ng surveillance drone, utos ng koronel. Silent mode. Iparandas nyo sa kanila na nanalo na sila. Kapag nasa safe zone na, saka natin sasaluhin si Dante. Hindi lang ito giyera ng baril, giyera ito ng utak. Nang sumisikat na ang araw, kulay kahel ang langit sa silangan. Sa radar, nakita nilang tumatawid na ang Ocean Blade palabas ng Philippine Area of Responsibility. Opisyal na umatras ang Coast Guard. Walang putok na nangyari. Panalo ang grib sa round na ito. Sa barko, mayabang nanginisya ni Ramon si Dante. Kita mo. Yumuyuko sa amin ang mundo. Dapat kang maging proud. Tandaan mo, hindi kami basta kriminal. Kami ang gobyerno ng karagatan. Pinatayo nila si Dante at dinala sa likuran ng barko. Kahit nanghihina, matalas pa rin ang isip ni Dante. Tinititigan niya ang bawat mukha, bawat armas, bawat sulok ng barko. Hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang. Ilang oras ang lumipas, gaya ng usapan, isang lumang bangkang pangisda ang lumapit. Inilipat ng mga tauhan ni Ramon si Dante. Bugbog, sugatan at halos mawalan ng malay pero buhay. Mula sa malayo, nakita ng mga operatiba ng gobyerno ang paglilipat. Agad na sumugod ang medical team para sagipin si Dante. Makalipas ang ilang araw, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Malacanang. Isang malawakang international operation ang ikinasa. Gumalaw ang intelligence community at ang Philippine Navy ay nagpadala ng karagdagang puwersa. Ang pangalang Tigribi ay nasa top priority list na ng mga target. Si Teniente Dante ay nakaratay ngayon sa Bulacan Provincial Hospital na dating kalianda sa orihinal na kwento, binabantayan ng mga kasamahan. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan pero gising ang diwa. Alam niya na kapag naghilom ang kanyang mga sugat, hindi na siya babalik sa pagiging ordinaryong pulis. Ang misyon niya ay personal na. Hahanapin niya ang mga taong gumawa sa kanya nito. Nawala man sa atin ang droga ngayon, nakuha naman natin ang pinakamahalagang saksi, pahayag ng pinuno ng ahensya. Babawiin natin ang lahat.
Sa isang safe house sa kung saan nanonood ng balita si Ramon. Napangisi siya sabay tunggan ng alak. Umatras sila ngayon. Pero sa susunod na bumalik sila, dugo na ang sasalubong sa kanila. Sa ospital sa Bulacan, nakatingin si Dante sa bintana, sa direksyon ng dagat. Hintayin niyo ako, bulong niya sa sarili. Babalik ako. At sa susunod, hindi na ako magpapanggap. Ubusin ko kayo.